nag-profit na tayo ng 30 pesos. Okay, nice trade for the day. Magandang araw. Samahan mo ko sa trading journey ko para makita mo kung paano maging profitable sa simpleng paraan. At ito ang day 1. Ang exchange na gamit natin ay Bybit. At ang tinitrade natin ay Bitcoin, BTC USDT. Ang margin natin ngayon, 14.8196 USDT, 839 pesos. Usually, dito nagsisimula ang mga baguhang crypto traders. So magte-trade tayo batay sa trading view chart ng Bitcoin. Magsisimula lang tayo sa 1 hour time frame. Makikita nyo sa bandang baba, BTC USDT 1H, 1 hour ibig sabihin. At maglalagay lang tayo ng box sa taas at box sa baba. Kung tawagin ng maraming mga traders ay supply and demand zone or support and resistance. Okay? So, maglagay lang tayo ng box sa taas, no? Yan. Ba't dyan natin nilagay? Kasi makikita natin dito sa part na to, yan yung pinakamataas. At sa part na to, yan yung pinakamataas. So, dyan natin nilagay yung box, no? Sa 1 hour. At ganun din sa baba, dito, yung pinaka-latest. Okay. So, ang pangalan niya ng box na yan ay Simple Box. Pero dahil daily ang magiging trades natin, so ang gagamitin nating time frame ay 5 minutes. Kung tawagin, scalp trading. So, asan tayo ngayon? Nasa taas or nasa baba? So, nasa taas tayo. At kung nasa taas, ang magiging position natin ay sell. Okay, sell short position. Okay, short position. After, ilagay natin dyan. Okay. Maglagay lang tayo ng maluwag-luwag na position. Kung makikita nyo sa risk, yan ay 1%. Gusto ko 1% lang. Yan, para may konting espasyo. Tapos, sa baba, 1% lang din. Makikita nyo, 1% lang. So, kung tawagin, sa risk to reward ratio ay 1:1 lang. So, yan. Meron na tayong position. At sa margin natin, na umakit siya konti, no? Iusog lang natin paakyat. Yan. Habulin lang natin. Okay. So, sa 1:1, okay, sa 1% na i-risk natin, ang halaga lang niyan ay 7 USDT. So, yan. Open short. Okay, ganun lang kasimple yun. So, may position na tayo. Ang entry price, makikita natin sa baba, 35,826.8. So, tingnan natin dito. 35,826.8. Doon natin itapat. 35,826.8. Okay. Tapos, ang ating profit area ay 35469.3. 35469.3. So, yan ang profit natin, 0.71 USDT. Okay. Saan naman natin ilalagay yung stop loss? Well, sa strategy ko, hindi naman ako mahilig maglagay ng stop loss. Para saan pa yung nakalagay na stop loss dyan? Gagawin natin yang buying position.
So, 36184.8. Conditional. Ano ulit yun? 36184.8. 36184.8. 36184.8. Okay. Is 7. Open long yan. Okay, ganun lang naman kasimple yun. So, kapag tinamaan niya yung stop loss area, no? Which is hindi naman talaga siya stop loss, yan ay buying position, no? Magpapasok yan ng long position dito. So, iparehas natin ng 1 din. Okay, so ang magiging take profit niyan ay around 36546.3. Okay. So, abangan na lang natin pagka tinamaan niya yung presyo na yan, no? Pero kung sakali man yung presyo ay bumaba na rito sa bandang 35533, pwede na nating i-take profit yon. Kasi ang prinsipyo natin bilang simple trader ay profit is profit. Okay na yun. Ang mahalaga lang, nananalo ka at hindi ka masyadong natatalo. So, nakita nyo, medyo bumaba na yung presyo. Titignan natin, color green na ba? Oo, color green na yan. Okay, no. So, abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta niyan. So, sa oras ko dito ngayon, 2:22 ng hapon. Abangan natin kung mahihit niya yung profit area or tatamaan niya yung buy stop natin sa taas. Okay guys, so dahil halos tinamaan na yung profit price natin nung 4:05 ng hapon, nag-pullback ng konti, pwede na natin itong i-take profit. Dahil profit is profit, no? So, i-close position na natin siya. Okay. Pati yung sinet natin kanina. Na-close na ba? Okay, na-close na. At itong isa i-cancel na natin. Okay. So, in the end, meron tayong 866. Okay, na kanina halos nasa 830 plus, no? So, nag-profit na tayo ng 30 pesos. Okay, nice trade for the day.